Kasi ano ba bang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagiging guarantor? Okay lang ho bang maging guarantor? Tumutulong naman ako. At ano po yung patungkol sa mga batas natin na sa pagga-guarantor? Ayan. Hello! Pinagpalang araw muli para sa ating lahat at welcome ulit sa ating Payong Kapatid. Ayan. So, pinagpala tayo. Kasama natin muli si Ate Tosca, si Kuya Erwin, at ganun din si Ate Hana. Attorney Hana sa mahabang pagtawag. Diba? Kaya Ate Hana. So, hindi namin kasi talaga maitulak na ate kasi nahiya kami dahil napakabata niya kumpara sa amin. Malaki din ang agwat namin, 2 taon. Oo nga. 2 taon at? 10 dekada. Sige, ikaw na Kuya Erwin, huwag natin itukoy kay Tosca. Kasi 2 taon at 2 dekada ba naman? Ang agwat mo eh. Siyempre, nahiya naman kami sa'yo. Grabe naman, mahiya talaga ko kayo. Hindi kasi actually ito talagang kahiya-hiya ho talaga. Pag hindi makapagbayad ng utang, pero ito ang sitwasyon. Magpapasko pa naman. Oo, yun na nga. Pero mga kuya, ito kasi ang system yan. Oh. Gusto naman tumulong eh, di ba? Naging guarantor. Ayan. Kumbaga yung utang ng kaibigan ko, kawawa naman eh. Kaya ako nang bahala sa'yo, friend. Di ba? Problema, mga kuya, ang laki nung inutang. Parang siguro pwedeng sabihin na natin, ako may kilala ko, hindi ko na papangalanan, pero naging guarantor siya ng 3 million pesos. Hindi humabayaran talaga. Kaibigan mo sila, pero hanggang namatay na yung tao, hindi yung nabayaran 3 million. Pero mga kuya, paano po ba yun? Kasi ano po bang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagiging guarantor? Okay lang ho bang maging guarantor? Tumutulong naman ako. At ano po yung patungkol sa mga batas natin na sa pagga-guarantor? Ayan. Ayan. Ay, si Kuya Erwin na yan. Kasi nagtrabaho Kuya naman Erwin, ako sa bangko, ano ba? Manager ka ba nun o may-ari? Yung nagwawalis ba? Wow. Hindi, yung pag-guarantor, normally, kung magkakaibigan kayo, apply siya ng personal loan, parang baliwala yun eh. Ginagawa namin yun. Thinking na kaya naman niyang bayaran. Pero sa totoong buhay, tinanong ko si Atty. Hana, ano yan, you are considered as a primary debtor. Ibig sabihin, pag hindi nakabayad yung talagang umutang, talagang pwede kang hahabulin. So, yun ang guarantor. Sa Biblia, merong warnings ang Biblia. Pero hindi naman talaga pinagbabawal yun. Kasi kunyari ako, sabihin natin na hospital nanay ko, hindi makalabas, kailangan ko i-guarantee. Of course, nanay ko yun eh, hindi ba? So, hindi mo pwedeng absolutely sabihin na bawal mag-guarantee. There are times when you have to talagang close family. But in general, mag-ingat ka. Yun ang sinasabi ng Biblia. Mag-ingat ka, lalo kung hindi mo kilala, kung hindi sapat ang iyong resources, do not guarantee. Do not guarantee. Yun. Anong masasabi mo? Kasi si Kuya Bong, maraming ginaranti yan eh. Patay. At totoo lang, sa dami ko nag-guarantee. Walang guarantee. Gusto ko nang gumanti. But di mo dapat gumanti, di ba? Sabi sa Bible. Yes. Yun, totoo yun. Ano ba yun? Pero feeling nyo gustong gumanti kasi ako magbabayad ng utang mo. Yes. Kasalanan ko po ba yun na ako magbabayad mo? Oo, kasi guarantor ka eh. Ikaw kasi pumirma ako. Tingnan natin mo sa bahagi ng legal. Ano ba ang role ng isang guarantor, attorney? Tama po. Parang ang gandang pag-usapan. Ano yung role mo bilang kapag ikaw ay nag-guarantee? So basically, kapag hindi nakabayad yung principal debtor, yung taong mismong nangutang, yung taong nagpautang, ay maaari niyang singilin exhaustively yung itong subsidiary debtor or yung guarantor. So ang mangyayari dito, halimbawa, umayaw, umatras, di na makontak yung primary debtor. Ang mangyayari dito, siya na yung sisingilin. So, yung nabanggit niyang 3M, siya na yung magbubuo nun kahit pa namatay
yung principal debtor. Kasi basically kapag wala ka ng pag namatay ka, pwedeng yung utang mo maipasa sa estate o ari-arian mo lamang. Pero hindi siya, what if walang estate, 'di ba? What if walang talagang mismong pamana? So makakat na rin yung utang, so hindi siya mapapasa dun sa anak, 'di ba? So hindi naman transmissible yung utang, 'di ba? Sa estate lang, sa property lang. Yes. Pero yun yung kapag may guarantor, siya yung kumbaga pangalawang nagkautang. So siya bubuo ng 3M kahit sabihin na matay na si principal debtor. So malungkot, parang siya yung papasa nun. Siya hahabulin. Siya magiging burden dun sa Wow. Saka lalabas sa record yan, sa credit standing yan. no? Yes. Well, sugutin na natin naman sa bahagi ng scripture, no? Kasi malawak to eh. Sa Proverbs 6, 1-5, Ate Tosca, subukan mo kayang basahin yun para makita natin. Kasi doon maliwanag din yung ibang instruction tungkol sa pagiging guarantor, no? Proverbs 5. 6 po. 6, 6. 1-5. 1-5. Okay. Proverbs 6, 1-5. My son, if you have become surety for your neighbor, have given a pledge for a stranger, if you have been snared with the words of your mouth, have been caught with the words of your mouth, do this then, my son, and deliver yourself. Since you have come into the hand of your neighbor, go humble yourself and importune. Tama po ba? Your neighbor. Give no sleep to your eyes, nor slumber to your eyelids. Deliver yourself like a gazelle from the hunter's hand, and like a bird from the hand of the fowler. Wow, ang bigat, no? Oho. Ano sinasabi niya dyan? Tatagalugin ko. Mahaba-haba. Pero, mukhang, mga kuya, bakit may nakalagay dito na give no sleep to your eyes? Ano yun, hanggang hindi ko mabayaran? Kumbaga hindi. Ang sabi niya, kung nakapag-commit ka, naku, kung kaya mong makaligtas dyan, gawin mo na. Kumbaga, gagawin lahat. kumbaga, humanap ka ng paraan na wag. Kasi parang in other words, parang sinasabi niya ng ganito, kung kaya mong hindi maging guarantor, wag. Ganyan, no? Yun Hanggat po kung yun. kaya mo. Ngayon, siyempre, nabanggit ka ni Kuya Erwin, paano ko naman, nanay mo yan. Eh. Siyempre, in that case, obviously, nanay mo yun eh. Iba yun, no? Pero basically, parang sinasabi ng Panginoon Diyos dito, we need to be very careful before we become guarantors. Like, una, if you want to be a guarantor out of your act of generosity, which is also good sa Bible, tanungin mo ganito, can you pay it back? Ilagay mo sa sarili mo na hindi siya makakapagbayad. Once you stand as a guarantor, ilagay mo sa sarili mo na hindi ka na makakapagbayad. At kung hindi ka makakapagbayad, are you willing to pay that amount of money? And pangalawang tanong, are you capable of paying that amount of money? Then pangatlo, are you willing to lose that amount of money? Kasi consider mo na siya parang mawawala mo na siya. Di ba? Para ka rin nagpautang yan eh, personal. Pag nagpautang ka, iniisip mo, willing akong pawalan na to. Kasi para hindi sumasakit ang loob mo na alam mo talaga hanggang doon lang kaya mo. But if you cannot, somehow, if you cannot afford to pay it back, ay wag ka mag-garantor kasi para ka na rin, tatanda mo, pag ikaw nag-garantor, ikaw yung nangungutang. Lagay mo na sa isip mo, ikaw yung nangungutang. Ikaw Hindi yung... Substitution. Oo, yan. Kasi iniisip ko po, kaya ako nag-guarantor kasi gusto ko lang tumulong. That's right. Kaya you should never become a guarantor out of emotional impulsiveness or emotional, parang naawa ka. Oo. Alam mo naman, minsan yung nagpapagarantor, nagpapakaawa epek eh. Magaling magbawa. Oo, magagaling. Kaya sabi doon, wag ka magpapalinlang, wag ka magpapatrap. So, crucial yon. Kaya ang daming mga taong naghihirap dahil nag-guarantor sila na hindi na chinek yung character ng kaibigan, quote-and-quote kaibigan nila. So, they need to check the character. Kasi ang binabanggit dito sa passage na to, if you are a guarantor, a surety for a friend, if you have guaranteed a stranger, yun, stranger to eh. Yung pwedeng maging kaibigan mo, pero hindi mo talaga kilala. Wag mong gagawin na mag-guarantee ka. Ngayon, yung sinasabi dito, you are snared by the words of your mouth. Ibig sabihin, nag-guarantee ka ng hindi mo talagang iniisip yung ginagawa mo. Gusto mo lang makatulong. Ayun. So, mali yun. Yung mga mali pag-garantor, yung hindi mo kilala, yung ginagaranti mo, at saka yung nag-decide ka agad.
Yan ang pinagbabawal ng Biblia. Pero yung other things being equal, kunyari, nanay mo nga, o kapatid mo, nakilala mo naman talaga, may means, then, yes. Pero, mag-usap muna kayo. Ayun ang suggestion ko. Mag-usap kayo. Kasi sa nanay, ang hirap, sa totoo lang. Ipag-uutang ko na nanay ko, ako na magbabayad. Nanay ko naman yun eh. Di Ikaw ba? na talaga magbayad. Pero kung sa ibang tao, naku, depende. Oo. Pero kung ikaw, Tosca, never. Hindi rin. Grabe. Joke lang. Hindi. Hindi mo Never inabay sa kitang Bible papayagan na mangutang basta-basta. Tutulungan na muna kita kung kaya ko. Yun, Salamat Di ba? naman Kahit ho. si attorney, ganun din. Sige, Gcash Di na ba? lang ho yan. Joke Di lang ba? ho. Di. Joke lang. Kasi magkakapatid tayo. Amen. Pero siyempre kayo pa, yung kapatid lang naman to, di ba? So, huwag nyo naman isipin, kapatid nyo na tayo kagad ako. Baka may napitan nyo ako, magiging kayo ng pera sa akin. Oo. Kuya. Joke lang po yun. Kalimutan. Sa totoo lang, siyempre, tutulong lang kami hanggang sa kaya lang namin, di ba? Pero kung buong mundo hihingi ng tulong sa akin, si Lord lang po, I cannot be a God to you. Pero may tanong po. Paano po kunwari, ginawa kong guarantor na hindi ko alam? Biglang pagising ko, guarantor, sinisigil na ako. Paano nangyari yan? Ma'am, ito ho, oo. Ay, hindi. Yan na. Paano? Ano kuya, yan? nangyayari yan, Batas ha? na yan. Batas na yan. Kaya, pag may batas, ito na. Paglaban mo. Parang nagising na may asawa na, ganun. Oo, pwede. Pwede yun, di ba? Nangyayari ba yun? Hindi Hindi. Oo, parang imposible, no? Ayun. Tol, dito naman si Ate Hana. Nangyayari ho ba yan? Ano yung tabart? Sige, Ate Hana, pagkipaliwanag mo nga. Nangyayari ho ba yun? Parang, Basically, hindi po, pero may mga pangyayari po na pwede sabihin natin mangyari, pero forge yung signature. Yun, no? Kasi ano ba yung Norge? parang pineke. So, Pineke parang ang signature. maaring gumawa ng some sort of pamamaraan para magaya yung perma mo. So, maaaring magmula yun sa taong kakilala, paano ka pumirma. Pero yun ay mawawala ng bearing kasi hindi mo yun perma eh. So, kung ano man yung, kasi bago ka magkaroon ng guarantee ship or surety, meron yung kontrata. At saka, gayang nung nabanggit nga ni Kuya, kailangan is maging wise ka, no? So, parte din ng contract of guaranteeship na pwede mong limitahan yung guarantee mo naman. Kung talagang gusto mo talaga siyang tulungan, pwede mong limitahan na ito i-guarantee lang kita hanggang sa 200,000 na. Pwedeng gano'n. Pwede na yun, attorney. Pwede na yun sa akin. Higher ba ang higher? kasalanan bang, parang mag-guarantor? Kailangan ba? Kasalanan po ba? Not necessarily. Yung pag-guarantee mismo. Sabi nga ni Kuya Bong, kung nanay niya, ako, sinasabi ko rin, hindi lang guarantee, ako na mag-uutang. Para Pero sa sa'yo. ibang tao, kasalanan po? Depende yun. Kung stranger yun, hindi mo kakilala. Tapos, Para ka nabudol dun, no? tapos, hindi mo pa napag-isipan na maigi, pumirma ka na. Marami yan eh. Kunyari, a-apply ako ng card sa isang institution. Guarantee mo naman ako. Card na maliit ng mga to eh. Ganun yun. Minsan nagkakabaon-baon ka sa utang dahil Iba nga, makikigamit ng card. Para in that sense, guarantee rin na yun eh. Kasi, kunyari, halimbawa si attorney sabi niya, Kuya Bong, ano naman pahiramin ko muna yung card mo, utang lang ako. In that sense, para na rin akong guarantor nun kasi pinagamit ko yung card ko eh. kung ako hihiraman yan, bigyan ko sa calling card. Tawagan niyo po ito pag maninigil kayo. Mas mabigat yun. Mali pala. Pero mahirap talaga. Kaya kasalanan ba? Ang totoo niyan, anong motibo mo? Yun po Nagpapa-impress ka ba? Di ba? Or did you do the due diligence na kasi kasalanan talaga pag hindi mo ginawa, hindi ka naging responsable. Diba? That's irresponsibility. Parang ganun. Being irresponsible person. Tanda mo, your money is not yours. That belongs to God. So you're just steward of that particular possession or wealth. So, kaya kung sasabihin natin kasalanan kung yung mga maling, hindi natin ginawa yung part natin kasi stewards tayo eh. Kumbaga kung pinagkatiwala ko sa pera at nawala mo dahil sa pagpapabaya mo, i-consider ko kasalanan mo yun sa akin.
Kasi parang hindi mo pinangalagaan yung pinagkatiwala ko sa'yo. Mm. I-imagine mo kung hinire mo si attorney as your parang financial steward, no? Tapos hindi niya pinabayaan niya, magagalit ka rin. At parang nagkasala sa sa'yo. Mismanagement. Yun po pala yun. Ayun, kaya crucial yan, ate. Ang daming nabaon sa utang dahil sa pagkagarantya. Oo, Opo, marami pong kilala Pero talaga. ngayon ko lang nalaman na pwede naman palang guarantee ka lang for a certain amount of money. Oo nga, ngayon ko lang nalaman, pwede Oo, 200 partial pesos. lang ganun. pala, oo. Pwede naman po kasi kumbaga kontrata pa rin yan eh. Pero kung merong sa lahat na parang labag na sa kalooban mo, wag na lang. Oo. Oo. Pero at least sabi attorney, 200,000 pwede pa sa kanya. Pwede na lang. Hirap na ako mamaya. Pero kasi pag mga lending institution, ano na yan meron form na yan Yes. Deed of surety. Yung surety sheet, walang limit yun normally sa form. Oh, talaga. Paano yun? Ipirma ka lang. Yung iba naman po, halimbawa Wala sa sa isang form, kooperatiba, madami namang blanco. Oo, So halimbawa, yan 50 ng guarantor na pumirma sa'yo, 15 kayo maghahati-hati. Ah, Pwede naman. Opo, kasi kumbaga parang naghati-hati kayo ng hulog dun sa isang taong nag-utang. Oo. So, pwede naman yun. So, kung sakali man, yung iba, ginagawa nila, practical sense, inaantay muna nila yung iba pumirma. O, punuin mo muna yan. Ako yung pang 20, parang gano'n. So, para kung siguro at least yung limited sense ng liability mo, mas mabawasan. Kasi mamaya 5 lang kayo. Mas malaki yung pinaghahati-hati. Ayun. Total finances naman po pinag-uusapan. Total, kunwari ando na po ako. Ako na nga ang guarantor at kailangan mag-pay ng 3 billion pesos. Mga kuya, baka meron po kayo may ipapayo patungkol sa finances. How can I move on and how can I get out of that situation, mga kuya? Get out. Mukhang malabo na yung get out eh. Oh! Pag pumirma ka nakapirma ka done deal na yun So, wala nang, wag mo na isipin yung get out. Bayaran mo na lang. so yun lang Isipin talaga mo way lang. out. Bayaran yung 3 million. Okay yung original debtor, puntahan mo. Pwede po may mga installment, ganon? Pwede Pwede. naman po, pakiusapan niyo yung original debtor, creditor, yung nagpautang na-exhaust mo na ba yung mismong estate, yung property, talaga bang hinanap mo, nag-file ka na ba ng demand letter dun sa taong to. So, kumbaga parang i-exhaust mo muna yung remedies na available dun sa principal debtor. Para di naman automatic na, ikaw na. Kasi mamaya maging form of harassment naman. ganun. Lalo mo Parang naninigil. ganun. So parang maging wise din tayo kung nakapirma ka na at na-convict ka ng Lord na bakit hindi tayo naging mapagmatsyag doon, pwedeng sabihin mo doon sa principal debtor, i-exhaust mo muna yung legal remedies mo doon sa principal debtor bago sa akin. Tapos tsaka siguro tayo mag-usap. Pero mahirap pag credit card kasi. Pangalan mo yun eh. Po. Ay, oo nga ho. That's why Last swipe na, nalo na ikaw na yun eh. Ang hirap nun. Pag ganun po ba naging guarantor ako, should I ask forgiveness from the Lord? Dapat lang. Talaga ho? Nagdesisyon ka na mali. Pero in itself, sabi ko, hindi naman kasi si mismo ang Diyos He gave us the Holy Spirit as a guarantee. Oo, no? Dapat lang. Kasi walang selyo Parang that's a seal. Seal Na yan. Christian, kasi something supernatural. No? It's something that He promised to everyone who believes Jesus. Kaya yung mga iba, sinasabi, absolutely, ang pag-guarantee ay masama, kasalanan. Parang hindi ako masyadong sold dun. Kaya yung nasasabi ko kanina, parang isipin mo, pag ikaw guarantor, ikaw yung nangungutang. Yun na lang. Kaya willing ka magbayad, willing kang mawalan, at kaya mong bayaran. O huwag kang magaganto na hindi mo kaya. Yeah. Di ba? Yan, magandang tuntunin yun. Ayan. Para sa mga nag-guarantee, may papapirma ako sa'yo. Pero ito yung tanong ko, mga kuya. Kunwari ako naman yung, kailangan ko na talaga ng pera ngayon. May mga advice po ba kayo kung saan ako pwedeng, paano ba ako dumiskarte? Paano ko ba gagawin to? Should I borrow from mga agencies na to? How do I navigate the situation, mga kuya? Yun. Nang hindi naman ako kailangan mag-resort dun sa guarantor. Tingnan natin muna ano yung talagang need mo. Is it really a life and death situation? Pagpalagay ho natin life and death. Okay, life mga and kuya. death situation. Next, do you still have resources to liquidate
Wala na ho talaga. Pambay. Wala Parang mahirap na. ho talaga kami, mga kuya. Talagang kasi mismanage Okay. ng funds. Wala na ho talaga. Wala na. So wala ka ng kapera-pera, kailangan mo nang manghiram. You have to resort to borrowing. Yung ba sinasabi mo? Tapos ma-hospital Pag din si tuition, nanay. Ganun. no, tuition, tapos pa-hospital ang nanay, then you have to make a choice. Huwag ka muna mag-aral, unahin mo muna yung nanay kasi life and death yung issue. Yung pag-aaral, nakakapaghintay. Di ba? Ngayon, kung salamat sa Diyos, kung Christian naman tayo, we can run to God. Pag-pray natin, the Lord will guide us and tell us what to do. Pwede naman sabihin ng Lord na, I will provide for you. Kasi naalala ko yan nung nagkaroon akong ganyan, problema, na-kicked out ako sa Hindi ko alam saan nakukuha ng pang-tuition fee ng 4 kong anak nandito na ako sa CCF, di ba? Inidi-disciple na ako ni Kuya Erwin. Tapos, naalala ko yun saan ako kukuha? Sabi ko, Lord, susumpain ako ng mga anak ko pag di sila nakapag-aral. Pero somehow, pumasok din sa idea na sino nagsasabi sa'yo na dapat kailangan nila matapos at a certain time. Kasi pwede naman talaga silang huminto Hindi naman yun parang, kumbaga, mamamatay ka na pag hinto ka. Di ba? Pero ganun pa rin, ang mabait ang Diyos na hindi niya pinahintulot na huminto. Pero hindi ibig sabihin na hindi pa pwedeng huminto. Tapos pangalawa, meron din ako mga gamit naman na pwede pa rin ibenta. Tulad ng bahay ng nanay ko, pwede ko pa rin ibenta nung panahon na. Joke lang. Hindi pala akin yun. Pwede ba yun? Hindi, joke lang yun. TV yung rent. TV and rent. Ibig sabihin, hahanapin mo muna ano yung mga pwede pa na ma-convert into cash. Kasi hindi totoong wala. Meron yan Di ba? Oo, meron yan. Huwag mo lang ibenta asawa mo, siyempre, at saka anak mo, at ang sarili mong katawan. Dahil hindi yan iyo. Ngayon, so, yung titingnan mo yun. Ngayon, kung talagang wala pa rin, you can talk to your brothers and sisters in the Lord. Kasi kapamilya yan kasi doon mo maktetest yung essence ng pagiging magkakapatid. Di ba? Kaya nga kaibigan na kaibigan ko kayo 300 pwede na. 250. You know what I'm saying? To be honest, kasi tayo po bilang magkakapatid, we should really be burdened with one another. Kung in times of my prosperity, perhaps ako naman makatulong sa iba na in times or in need. Sabi din sa Panginoon Diyos, kapag kung sino yung masagaan na ngayon, ikaw ang tumulong sa mga nangangailangan. At sabi din ng Bible, sabi ganon, do good to all men, especially to those in the household of the faith. Kaya pamilya tayo Kaya nga sabi lang, di ba, blood is thicker than water. And alam niyo po ba, as Christians, we are family. And indeed, the blood of Jesus is thicker than any kind of blood in this world. Kaya kung may kailangan, halimbawa si Atty. Hannah, andyan lagi si Tosca. Di ba, andyan si Kuya Erwin, di ba? Ganun tayo sa mga elders. Biglang gano'n, di ba? Hindi sinali sarili. Hindi kasi manager ako. Niligtas na kagad no? Pero hindi totoo yun. Yun isang bagay na minsan nalimutan na rin ng mga Christians to exercise. Kaya sa Acts, no one was in need because everyone's property belongs to everybody. Amen. Yun ang na-miss. Pero sa atin kasi, ang ganda natin, may D-group tayo And in that D-group, we exercise that. No? Kapag may nagkakasakit sa D-group namin, burdened ako. I'm thinking of how I can help. Ganyan. Burdened ako. Kahit sa atin lang naman Kahit, Erwin, alam mo yan, di ba? Ilan na namamatay doon? Hindi, alam ni Kuya Erwin yan na kapag kami nangangailangan sa amin, nagtutulungan naman din kami. Praise God po. Salamat sa Diyos at lagi ako na nangangailangan. Ako lagi natutulungan. Jokes lang. Nagtanong sa atin, nangangailangan mo siya ng payo niyo. Tama. Ito po sabi niya kasi, Ate Tosca, pero sa inyo po talaga. Ano po ma-advise niyo po sa mga victim po ng online lending apps? Nakaka-depress po. Naku, nade-depress si ate. Nakaka-depress talaga. Kasi ito mga kuya, kunwari, estudyante ako. Baon lang ako. Nag-online lending app ako. Paano ko babayaran yun mga kuya? Paano ka napunta sa online lending Kasi app? uso po yun, di ba? Minsan lumalabas sa mga ads na, dito ka na, 20,000, nasa iyo na kagad. May mga ganun. Nakita mo yun? Nakakatukso mga kuya Ako wala akong experience dyan. Pero masasabi ko, naloko na rin ako. Na-scam na rin ako. Yun lang. Pero sa akin, inisip ko na lang, pera lang yan Pwedeng kitain yan. And
hindi dapat to ang maging balakid sa akin upang makamove on. So, hindi ko na inisip yun. Tama. Pero alam nyo, hanggat maaari, huwag tayong uutang. Kasi as much as possible, owe to no man but love, di ba? Kasi ang idea, the Lord provides for our every need. Ngayon, kaysa seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. The question is, bakit tayo napupunta sa pagkautang? There's isa sa mga posibilidad, hindi ko sinasabing lagi, na mismanage natin ang paggamit natin ng ating salapi. Hindi ko makalimutan yung sabi ng tatay ko, hindi problema yung kita. Ang problema yung paggamit ng pera. Kapag marami kang pinagagastusan, hindi naman kailangan. Just try to evaluate, for example lang, sa bahay. Tingnan nyo ang karamihan ng gamit na meron tayo, hindi natin nagagamit. Abi, oo nga ho. Ano? Pero bili tayo ng bili. Di ba? Hindi ko na maintindihan yun eh. Marami kang gano'n? Guilty ako dyan. Kahit na yung mga panahon pa namin nun, may mga plato na hindi naman, nasa estante lang. Di ba? Tapos sasabihin, ma, pwedeng gamitin? Bakit mo gagamitin yan? Pambisita lang yan. Yung ginagamit namin, minsan yung mga libre sa mga free, sa cheese, ganyan, na natatalupan na ng plastic, katatalupan na yun. Di ba? Kasi kakain mo, laman tiyan din yun eh. Pero what I'm trying to say, minsan tsatsagain mo yun. Tapos parang na nangyayari. Tapos, buti pa yung bisita, gagamit ng magandang plato. Pero hindi sa totoo lang, pagdating naman ng handaan at may bisita, paper plate naman. Dahil ayaw rin maghugas. So, sa madaling salita, ang dami nating mga binibili at ina-assume natin kailangan to. But at the end of the day, hindi naman pala. At hindi rin naman pala gagamitin. Props lang. Marami kang din gano'n. Noon, dati. Sa totoo lang, kahit akong ganyan, guilty ako. Kasi nalaman ko yan nung nagkaundoy. Ay, oo. Nung nilabasan namin, siyempre mga gamit namin dahil binabaha na kami. Sabi ko, saan nang galing to lahat? Ang daming gamit na hindi ginagamit. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, problema nga yun eh. Kaya ang ginawa ko ngayon, naglilinis si Mrs. Iniipon niya lahat, gagamitin ko pang sa mga Christmas party, pang gift. Yes, Oo. White elephant Oo. yun, no? White elephant. Hindi, malilit lang. Baby elephant. Baby. Hindi, doon ko na realize na ito, pwede to. Kasi yung ibang gamit, hindi ko necessarily binili. Binigay sa akin nung mga ilang Pasko na nagdaan na hindi ko makita pa hanggang ngayon paano ko gagamitin. May mga ganun eh. Di ba? May mga naririgalo sa'yo na hindi mo alam kung paano mo gamitin. Hindi Ha? ko ba mag-garage sale? Pwede naman para ipamigay din ng mga salapi sa mga nangangailangang anak. Yeah. Mga nangangailangang mga bata. Anak ko. Ayan. Para sa kapatid nyo. para sa foundation ng bahay ko. Ayun. Mga ganun. Para politiko kung magsalita. Uy, bakit? Ganun ba sila? Hindi. Hindi. Wala po akong pakinabang. Okay. So mga kuya, alam niyo po ba, 5 minutes na lang talaga. Talaga. Oo. Bilis na. Pero Oo. kidding aside, pasensya na po kayo. Minsan nagkakasiyalan tayo dito. Pero we need to really learn how to use the God's resources. No, those resources are not ours. They belong to the Lord. And I'm not saying na napaka-expert na namin. Nagkakamali na ako. Marami rin ako mga expenses na unnecessary. And minsan, yun ang nagbibigay ng sakit ng ulo sa akin. And sasabi ko, Lord, wala akong pera. Kasi hindi mo naman need perceived need mo lang. Kaya binili mo. Iniisip mo kailangan mo. Then you will justify it before God. Lord, I really need this. Perceived need lang pala. Kaya kailangan maging matalas din tayo. Kaya nga, ito ang advice ko, before you add to cart, church, check your heart. Before you pay, you pray. Kasi bago ka mamili, manalangin ka rin muna, di ba? So, yun lang po. Ganda. So mga kuya, ito na po, words of encouragement. Paano ko ba mag-guarantee na talagang magiging safe ako sa mga ganyan? Oo. Kuya. Oo nga naman. Ako, naalala ko dyan, yung verse na trust in the Lord with all your heart. And lean not on your understanding. All your ways acknowledge Him. Yun ang tumiti mo sa puso ko. In all your ways. All daw, hindi sabi. Hindi sam. All your ways eh. So yung mga bagay na may kinalaman sa pera, gastos, kung may natatanggap, dapat
ina-acknowledge mo pa rin ang Diyos. Kung may natanggap ka, thank you Lord. Kung ikaw naman kailangan magbigay, isipin mo mabuti at isanggunin mo sa Diyos. Yan. So, just that, in all your ways, acknowledge Him. So, yun. Sa palagay niyo, attorney. Palagay ko Siguro po para balance, be meek as dove but be wise as serpent. So, ang batas ay nandiyan para pangalagaan din tayo. So, maging wise tayo in all of our senses and liabilities and be accountable tayo dun sa Lord kasi yun yung magpo-protect at mag-iingat sa atin. Ayun. Yeah. Mga kapatid, pagdating sa larangan ng pera, talaga minsan ang hirap kasi hindi mo alam, sumasagot ba ako sa isang pangangailangan o kakala ko lang kailangan. So, minsan, sa pagiging garantor, ayaw ng Diyos kasi ayaw niya tayo mapahamak, generally speaking. Ganun pa man, at kung ikaw ay mag-garantor, ituring mo ng sarili mo, ikaw ang nangungutang. Ngayon, ang tanong sa atin ay ganito, ba't ba tayo umahantong sa ganitong bagay? Ito bang uutangin ko ay talagang kailangan? Is that a matter of life and death? Or ito naman ay para lang tustusan ng isang karangyaan? Tandaan niyo, sabi ng Panginoon, my God shall supply all your needs. Hindi yan may supply, kundi shall supply all, hindi some, your needs. Hindi greeds. According to His glorious riches. Di ba? Isipin niyo, hindi to according to the riches of your country, according to the riches of your family, kundi glorious riches. Sabi niya, which is in Christ Jesus. Now listen, alam niyo po ba sa Tagalog yan, ang ating Diyos ang magtutustos sa lahat ng ating pangailangan ayon sa Kanyang di maubos na kayamanan na kay Kristo Jesus. Kaya po, ang bagay na to, kung isang Diyos magpo-provide, isipin natin, lumakad tayo ayon sa Kanyang kalooban. Tandaan niyo yung salita, provide. Provision. Meron munang pangarapin ang Diyos na nakikitang dapat mong tuparin and He will provide in advance. Kasi kakailanganin mo yan to achieve and to fulfill your vision. And God's vision for you is for you and for me to be with Him in eternity. Praise God! Kaya ito na po, tagline na! Sa dami nating mga bagyong nararanasan at minsan pati ang ating mga kaperahan ay inuulan at hinahangin. Kaya naman mga kapatid, umulan man, Umaraw, Bumagyo! kung kailangan nyo ng payo, andito po ang Payong Kapatid. Mga kapatid, alam niyo po masaya po kami nakakasama namin kayo every Tuesday and every Saturday. Pero syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? So okay lang po bang sabihin ko po sa inyo ang ating mga social media pages? Syempre, unang-una sa lahat, meron po tayong Payong Kapatid official Facebook page. Meron din po tayo sa YouTube, Payong Kapatid PH, at syempre po, sa mahilig mag-Spotify audio, di ba? Meron po tayo sa Spotify podcast. At syempre, meron po tayong NGL. Ito po ay pwede kayo magtanong anonymously. So ito po ay meron tayong NGL link at meron po tayong NGL QR code. Ayan po, just scan the code lang po mga kapatid. At syempre po, may bagong-bago po tayo Instagram account. Yan po yung mga request ng ating mga kuya. So, paano po tayo mag-IG? Punta po kayo sa Instagram account at mag-download lang po kayo ng Instagram and follow us at payongkapatid.ph. Kung mahilig po kayo sa mga inspirational content, yung mga nakakagaan ng loob, ito po ay para sa inyo. So mga kapatid, masaya-masaya kami at lagi tayo nagsasama-sama at syempre, blessed na blessed tayo sa payo ng ating mga kuya at lalo pa tayo lumago sa ating relationship with Jesus Christ. So mga kapatid, see you soon!